Apektado ang kabuhayan ng maraming taga-Leyte matapos ipagbawal ng BIFAR ang panghuhuli, pagbebenta at pagkain ng mga shellfish mula sa mga baybayin doon. Kasunod yan ng pagtataas ng BIFAR ng red tide alert sa mga baybayin sa ilang bahagi ng Visayas kasama ng Leyte. Makibalita tayo kay Cara David. Nakataas ngayon ang red tide alert sa malaking bahagi ng Visayas. Ang dagat na sakop ng bayan ng Leyte sa probinsya ng Leyte nagkulay kalawang na. Sa datos ng BIFAR, ito na ang pinakamatinding red tide na naranasan sa rehiyon mula noong 1983. Dahil dito, kailangang umiwas muna sa pagbili o pagkain ng shellfish na mula sa mga apektadong baybayin. Kabilang dito ang Rojas, Pilar at Sapian Bay sa Capiz, Altavas, Batan at New Washington sa Aklan at Dawis sa Bohol. Hanggang sa Mati, Davao Oriental, Gigantes Island sa Iloilo, Western Samar, Leyte at Biliran apektado rin. Paglilinaw ng ahensya, hindi namamatay ang mga shellfish kahit na may red tide sa dagat. Pero delikado naman ito sa mga taong makakakain ng shellfish na kontaminado ng toxin. Ilan sa mga epekto nito sa tao, pamamanhid ng muka, pagsusuka, pagkahilo, panghihina. Bilang pag-iingat, hindi raw muna papayagan ang pag-aangkat ng shellfish mula sa mga baybaying apektado ng red tide. Yun ang sinisiguro po ng pamahalaan na talagang itong mga produktong galing sa apektadong lugar ay hindi makapunta doon sa mga lugar na hindi apektado nang masiguro natin ang kaligtasan ng publiko. Gayunman, ligtas pa rin daw na kainin ng mga isda, hipon at pusit mula sa Visayas. Nobyembre ngayong taon, nasawi ang isang bata sa Leyte matapos umanong makakain ng shellfish na kontaminado ng red tide toxin. 22 naman ang naitalang biktima sa Leyte at Biliran. Ang red tide ay isang pangyayari kung saan nagbabago ang temperatura o kondisyon sa dagat na nagre-resulta sa pag-iiba ng kulay nito. Dahil din ito sa pagdami ng dinoflagellates, isang uri ng organismo na nakakalason sa tao. Ayon sa BIFAR, posibleng ang mahabang dry season at pabago-bagong temperatura ang dahilan ng red tide na nakakaapekto ngayon. Cara David, GMA News.